Hi, ako nga pala si Gary Guarino, professional baker at ngayon actor at model na ako ngayon, taga Makati. Before po kayo mag-resign before maging actor, ano po yung general na job niyo? Actually, ang dami ko naging trabaho pero yung pinaka-general job ko talaga na napasok ko, kung babalikan natin, as a baker ako. Sa hotel, sa bake shop. Ayun yung trabaho ko dati. Bago ako maging actor saka model. Gaano po kayo katagal sa ganun? Tumagal ako siguro ng mga 1 year kasi mas pinili ko yung, alam mo na, yung passion ko kung ano yung nasa puso ko. Which is parang napaisip nga ako noon eh. Noong time kung bakit ko nagawa yun. Kung bakit ako nag-resign nang walang backup plan sa buhay ko, sa career ko. Ayun. Kaya ngayon gusto kong ikwento sa inyo dito ngayon yung kung ano yung nangyari sa buhay ko, sa story ko, sa career ko. Nung nag-uumpisa ako, ang saya kasi gusto ko rin siyang gawin, saka mahilig ako magluto, mag-bake. So talagang nung first day ko talagang ang aga ko pumasok. Lahat prepare ako, well-maintain yung mga gamit ko, yung uniform ko. Tapos ang saya ko pag nagmamasa ako, nagmi-mix ako ng mga ingredients. Napakasaya ko kasi ito rin yung inaral ko dati. Kaya talagang gustong-gusto ko siyang gawin. Yung mag-bake, magluto. Nag-aral ako sa TESDA ng bread and pastry, saka cookery. Actually, meron pa pala akong inaral na isa na hindi natapos kasi nag-pandemic. Yung massage therapy. Inaral ko din siya. So, pero mas na-pursue ko yung baking. Kasi nakakuha agad ako ng trabaho. Ganon. Tapos, until ni-refer ako ng kaibigan ko sa hotel naman. Naging baker ako sa hotel. Yun. Doon ako parang lumawak na yung kaalaman ko sa... Kasi iba-iba eh. Iba-iba yung mga machine na ginagawa mo. Iba-iba rin yung mga dough na ginagawa mo. Mas lumawak pa. Kasi yung unang sa bake shop ko, pare-parehas lang lahat ng ginagawa ko doon eh. Pero dito sa hotel na to, sa Pasay, grabe lumawak yung idea ko, lumawak yung knowledge ko sa pagdating sa baking, saka sa mga ingredients, sa mga kung paano gawin. Kagaya nung mga sa pizza dough, iba-iba pala siya ginagawa. Saka yung sourdough, yung baguette, iba, yung banana bread, lahat doon, natuklasan ko lahat. Lagi ako nagtitake note kasi nga gustong-gusto ko yung ginagawa ko until merong tumawag sa akin. Nakuha ako sa commercial. Ngayon, doon napaisip ako kung kukunin ko ba. Which is yung first love kong gawin o yung passion ko. Yung talagang magiging masaya ako. So, mas pinili ko yung acting. Which is, nag-awol ako. So, ang daming na-disappoint sa akin kasi maganda yung performance ko nung time na yon. So, sinabi sa akin ng superior ko, huwag ka na muna pumasok. Enjoyin mo muna kung ano yung may in-enjoy mo. Yun. Kaya parang nagsisi ako nung time na yon. Which is, naging masaya ako, pero isang araw lang kasi one day lang yung shoot na yon. Naging masaya ako nung time na yon. Pero yung balik sa akin kasi hindi, yung outcome nung nagawa ko, parang tumatak sa mga sa mga tao na siya kabaliktaran siya nung nangyari sa karir ko eh. Parang inisip nila hindi ko gusto yung ginagawa ko. Inisip nila wala akong pakialam. Kasi nga nag-resign ako agad eh. Actually hindi siya resign eh. Awol ako ng 1 buwan. Siguro mag-1 month pa lang ako doon sa trabaho na bago ko. Nag-resign na ako. Kaya nung unang sinabihan ko yung asawa ko na mag-resign ako, bakit nag-resign ka? Sabi ko, may tumawag kasi sa akin na di sana nagpaalam ka na lang. Parang nag-argue kami ng konti.
Pero dahil nga supportive din yung asawa ko kung saan din ako na magiging masaya, sinabihan niya ako na ikaw kung saan ka masaya pero kasi mali yung ginawa mo. Pinarealize niya rin sa akin na mali yung ginawa ko. Kasi paano nga yung mga taong naiwan ko dun? Yung kapalitan ko, yung superior ko na umaasa sa akin na papasok ako. Saka yung mga gagawa ng mga dough na magmi-mix. Wala na kasi nalipat na sa ibang section. Ako na yung inaasahan nila. Tapos ganun pa yung nangyari. Kaya sobrang down ako noon. Sobrang down. Sobrang na-stress ako, na-depress ako nung time na yon. Parang feeling ko ansama ako. Parang feeling ko ansama akong tao, may nagawa akong masama. Yun yung tumatak sa akin. Saka feeling ko, yun din yung napatatak ko sa superior ko, sa head chef namin. Pero ngayon, humingi naman ako ng sorry sa kanila sa nagawa ko. Kahit dun sa kumpare ko na ngayon, humingi ako ng patawad sa kanya kasi siya yung nag-refer sa akin para maging baker ako sa hotel. Which is, sabi niya, okay lang yun kung siguro ganun talaga yung tadhana or yung mga gusto mong gawin. Ayun. Yun lang. Yun yung mga pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Kung bakit hindi ako stable. Financially, emotionally. Ang hirap. Ang hirap sa pakiramdam. Lalo na kung wala kang pera, hindi ka makakagalaw. Lalo na pag malaman yung karir mo, model, actor, parang hindi sila sa'yo. Tapos feeling nila ang dami mong pera, ang yaman mo, which is hindi nila alam. Pag aktor ka dito sa Pilipinas, model ka dito, hindi nila alam na mahirap ka din. Na hindi nila alam, wala ka ring pera kaya ka pumasok sa ganun. Kaya lahat gagawin mo. Unlike sa trabaho ko sa baker, nagbe-bake ako, nagmamasa ako ng mga harina, ng dough, nagmimix ako ng egg. Stable siya. Financially, emotionally, lahat magagawa mo kasi continue yung pasok ng pera. Yun. Nung mga araw po na, or weeks or months after nyo na mag-formally resign, ano po yung pinakamahirap na part na na-experience nyo? Ayan, kakwento ko lang sa inyo yung pinakamahirap na part. Actually, nung one day pa lang, hindi na ako lumabas ng bahay after ko mag-resign. Kasi masyado kong iniisip yung mga nangyari sa career ko, sa trabaho, kung bakit ko ginawa yun. Kung ganun ba talaga yung pagmamahal ko sa art, sa acting. Dinamdam ko siya. Hanggang isang linggo, doon lang ako lumabas. Huminga ako. Nag-workout ako, nag-jogging ako. Pumunta ako sa mga lugar na maraming puno para mapag-isip-isip. Pero nandun pa rin yung realization na bakit ko to ginawa? Sana nagpaalam na lang ako. Sana ginawa ko na lang ng maayos. Di sana may trabaho pa ako. Di sana may career pa ako as a baker. Di sana mataas na yung posisyon ko ngayon kung nandun pa ako. Yun, ang hirap tanggapin. Ang hirap tanggapin kasi wala akong backup plan eh. Ang hirap tanggapin. Di mo alam kung saan ka lulugar. Nung time po na yun na, since mas pinili niyo po yung passion niyo na, mas passion niyo yung mag-artista din yan, paano niyo po pinili yung piece? Tapos paano niyo po, like physically po, ano po yung ginawa niyo para masabi niyo na, sige, ganito na pipiliin ko na lang yung piece? Na-overcome ko siya
nung time na may nagaya sa akin ng audition para sa short film, which is 2023. Tapos hindi ko akalain na makukuha ako. Kasi nung time na yon, parang ayoko na din. Kasi sabi ko, parang wala na nangyari sa career ko. Nung time na yun, humingi ako ng sign. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng maraming project. Sabi ko, God, bigyan mo ako maraming project. Ito na yun, nandito na ako eh. Kailangan ko ng trabahuin to. Kailangan ko na talagang gampanan to ng buong puso ko. Saka maging professional na talaga ako bilang aktor saka model. Nung time may kumuha sa akin, yun, doon na rin yung time na sabi ko, baka ito na yung last. Gusto ko nang bumalik sa baking. Sabi ko. Tapos yung kinagabihan, tumawag yung director ko. Sinabi niya sa akin, nominee ka na best actor. Sabi ko, baka ito yung chance. Sabi ko, pag nanalo ako dito, itutuloy ko talaga tong career na to. Tapos, pumunta ako sa venue, sa awarding, which is ako yung nanalo as a best actor sa Monumento Film Festival 2023. So sinasabi sa akin na ito talaga, sabi sa akin, nung career ko, nang gusto kong tahakin, sabi ko, so ito talaga. So ginagawa ko siya. Until now, ginagawa ko yung acting, modeling, kung saan ako masaya. Pero, meron pa rin kulang. Meron pa rin kulang eh. May kulang pa rin para sa akin. Pero kasi nandito na ako, ginagawa ko na siya talaga. Nag-audition ako lahat. Ginagawan ko ng paraan. Ginagawan ko lahat ng kung ano yung pwedeng magkaroon ng trabaho. Gagawin ko kahit ano. Kung pwedeng mag-guesting or gumawa ng mga kung ano-anong reels or mag-video ka sa bahay para lang masustain ko yung trabaho ko saka yung financial status ko. Yun. Nung nagbago po ba yung tingin niyo sa sarili? Paano? Nung una kasi masaya ako as a baker, masaya ako eh. Kasi ganoon, nagbibake ako. Tapos nung naging actor na ako saka model, parang hindi naman nagbago. Parang mas lumala pa nga eh. Kasi parang iba yung tingin nila, parang pag sinabi kasing actor model ka, parang iba yung tingin sa'yo ng mga ibang tao eh. Parang which is, ang laki-laki, ganun. Pero which is sa akin, hindi eh. Dapat, kung ano mo lang itrato yung normal na tao, kung anong respeto, dapat same lang din kung sa normal na tao. Parang ganun lang gusto kong, walang nagbago, parang walang nagbago sa akin. Or, siguro yung nagbago yung pangalan ng trabaho. Yun. Kasi minsan, hindi nila alam, may mga experience din tayong nagkakaroon din ng mental problem yung mga model actor. Or actually, kahit sino naman magkakaroon ng mental health problem dahil sa experience nila sa buhay. Yun. Wala naman nagbago sa akin. Same pa din. Kung ano yung trato ko sa tao, sa normal na tao or kahit ano ka pa, basta tao ka humarap sa akin, tao rin kitang tatanggapin. Nag-work ako sa hotel mga 2015-16. Then nag-work naman ako as a baker sa Tuliju sa bake shop 2014 to 13. Yun, tapos nag-resign ako ng ilang 2 months. Same year din. Tapos yung sa hotel 1 month, same year din. Napakahirap nga nun nung mga time na yun eh. Kasi naubos na yung mga savings. Hindi ko alam kung bakit ko pinili yung ganong path nung career ko eh. Actually, or dala na rin siguro ng kahirapan ng bata. Dahil sa experience ko sa buhay. Kaya ako siguro napiling ganun. Piling ko, pag artista ka or model ka, mabilis yung pera, which is hindi pala totoo. Paano po kayo umalis doon? Sa ganung sitwasyon? Siyempre, medyo rocky po nung nagsisimula eh. Ano po yung
effort na ginawa niyo to make sure na yung finances niyo supported pa din? Grabe yan, napakahirap niyang sitwasyon na yan. Nung para makasurvive ako, ginawa ko, nag-audition lang ako na nag-audition, saka habang nagsushoot ako, saka may mga project na pumapasok, nag-iipon ako. Which is dati hindi ko nagawa. Tapos yung time na yun, doon ko lang na-realize na dapat pala mag-ipon, dapat pala magtabi, kahit 50%, 60%. Tapos yung 40% gagastusin mo para makakain. Kasi ibang-iba yung experience sa pagiging actor model sa kumpara sa meron kang regular job. Napakahirap. Lalo na hindi ka financial stable. Napakahirap. Kaya nag-ipon ako na nag-ipon. Tapos yun, nagagastos din nung time na pag walang mga shoot, walang trabaho. Siyempre, gumagastos din, nag-ano rin ng renta, nagbabayad din ng kuryente, tubig. Yun din yung mga ginagastos ko. Pero grabe yung experience ko na yun, yung until now, dinadala ko pa rin siya. Actually, until now, kailangan ko pa rin talagang magsumikap pa para lang makasurvive ako para ma-maintain ko yung career ko, yung path nung gusto ko talagang gawin, yung mahal ko. So, pinag-iigihan niyo na lang po sa Sobrang pinag-iigihan ko sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon kung ano yung merong ibigay sa akin. Talagang ginagawa ko, taos puso kong ginagawa, sinasabuhay ko talaga kung talagang po pwede mong i-memorize or i-adlib yung mga dialogue or yung mga lines na gusto mo, na gusto nila para magawa ko lang talaga na maayos yung. So, nung time po na nag-experience yung struggle ng decision nyo, syempre po, negative yung tingin nyo sa decision nyo. Nag-iba po ba yung tingin nyo sa decision na yun ngayon? Actually, sa akin kasi negative siya, pero kino-convert ko na lang siya as a positive para lang hindi makontrol yung isip ko saka yung puso ko na hindi siya stable. Yun yung ginagawa ko. Kino-convert ko lahat ng negative na nangyayari or kung ano man kahihinatnan, kino-convert ko siyang positive para lang ma-alive ako, ma-uplift ako pa rin. Hindi ako masyado mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako mabaliw, kakaisip, hindi maapektuhan yung utak ko na dapat laging positive lang, masaya lang kasi mahirap pagka naapektuhan na yung utak kasi masyado nang lalalim yung mga iniisip. Ano po yung tinuro sa inyo yung decision na yun at ng mga naranasan nyo throughout that decision? Siguro yung lesson ko doon sa nangyayari sa buhay ko, sa experience ko, huwag kang papasok ng basta-basta nang hindi ka handa. Dapat laging prepare ka bago ka pumasok sa isang bagay. Or lagi kang may backup plan ka dapat bago ka pumasok. Kasi kung wala, sa basurahan ka pupulutin, sa kangkungan ka pupulutin, sa putik ka pupulutin. Kasi sobrang madidepress ka, sobrang maglulukmok ka sa buhay, sobrang dadamdamin mo yung ano. Saka dapat, lesson din doon, dapat kung gusto mo nang mag-resign, magpaalam ng maayos sa mga tao na kasama mo sa trabaho before. Para alam nila na meron ng papalit sa'yo sa gagawin mong task sa trabaho. Ayun lang.